Good day, everyone. We're here to discuss a report that focuses on the four essential fields during the American period, which are astronomy, agriculture and farming, architecture, and medicine. Each represents a vital intersection between scientific progress and societal impact during the American period. Together, these topics illustrates how science and technology are deeply embedded in the fabric of society during the American rule. Let's take a quick journey back to 1865, when the Philippines was still under the Spanish colonial rule. That year marked the founding of a pioneering scientific institution focused on astronomy, meteorology, and geomagnetism. It laid the groundwork for what would become one of the most important scientific agencies. Now, let's fast forward to of the century. By the time of the American invasion in 1898 and the Philippine-American War in 1899, this institution was already active in scientific research. Then, in 1901, under the American colonial administration, it was officially recognized as the Philippine Weather Bureau. Under the US rule, the Bureau expanded its capabilities. It was equipped with advanced instruments for observing the stars, monitoring the weather, and studying Earth's magnetic field. This marks a new era of scientific progress in the archipelago. But its impact wasn't just academic. The Bureau played a vital role in helping Filipinos understand their climate and atmospheric conditions. Its weather forecasting became essential tools, especially for farmers and navigators, making science and astronomy a practical ally in daily life. From colonial rules to national relevance, the Philippine Weather Bureau stands as a testament to how science can serve both knowledge and society. The American period marked the modernization of the Philippine architecture through the influence of science and technology. During this time, na-introduce yung mga bagong materials such as concrete, steel, and glass, kapalit ng mga traditional materials gaya ng kahoy at kawayan. Dahil dito, mas naging matibay, mas safe, at mas tatagal ang isang gusali. Architecture also became more scientific, meaning hindi lang siya tungkol sa design o sa ganda, kundi pati na rin sa safety, sanitation at structure nito. Dito nagsisimula yung pagtugon sa mga building na may ventilasyon, may matibay na pundasyon at maayos na city planning. So during the American period, three major architectural styles became known: the neoclassical style, the Art Deco style, and the modernist. First is the neoclassical style. The neoclassical architecture was inspired by the ancient Greek and Roman designs, so it focused on symmetry, tall columns, and grand facades, symbolizing order, democracy, and progress. So, ang famous example nito is yung Manila Central Post Office and yung National Museum. Next is the Art Deco style. The Art Deco style became popular in the 1920s and 1930s. So it used naman yung geometric shapes, tropical designs, and colorful decoration. So ang example nito is yung Manila Metropolitan Theater and the Capitol Theater. So yung Manila Metropolitan Theater was designed by Juan Arellano, which blended Western and modernism with Filipino creativity. Next is the modernist style or the modernist architecture. By the later part of the American period and after the World War II, the modernist style began to emerge. This style emphasizes the simplicity, the function, and the use of modern materials like reinforced concrete and glass. So, ang example naman ng modernist style is yung Philippine International Convention Center or yung PICC. And also the Cultural Center of the Philippines. It was designed by Leandro Locsin. So in summary,
Architecture during the American period transformed the Philippines into a more modern and scientific nation through the use of new materials and the styles, which is the neoclassical, Art Deco, and modernist styles. Architecture became a symbol of progress, innovation, and national identity. Introduction of modern farming techniques. Ipinakilala ng mga Amerikano ang modernong paraan ng pagsasaka tulad ng paggamit ng fertilizers, pesticides at mga improved crops varieties. Dahil dito, mas tumaas ang productivity sa food security ng bansa. Sa madaling sabi, mas dumami ang ani at mas bumuti ang kalidad ng mga pananim. Introduction of new crops and farming techniques. Nagpakilala rin sila ng bagong mga pananim tulad ng mga mais at tabako. Kasabay nito, tinuruan nila ang mga magsasaka ng mga makabagong pamaraan gaya ng budding at pruning para mas mapaunlad ang ani. Nakakatulong ito sa mas mabilis at mas magandang paglago ng mga halaman. Development of irrigation system. Ang mga Amerikano ay nag-invest sa irrigation system para mas mapaganda ang pamamahala ng tubig sa mga sakahan. Dahil dito, tumaas ang agricultural yields o ani ng mga magsasaka. Sa madaling sabi, dahil sa irrigation, mas naging madali at maayos ang pagtutubig kaya mas dumami ang ani ng mga pananim. Development of export agriculture. Noong panahon ng mga Amerikano, naging major exporter ang Pilipinas ng mga produktong agrikultural tulad ng asukal, palay at niyog. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagtatanim para sa sariling konsumo, kundi para ibenta rin sa ibang bansa. Kaya naman lumago ang ekonomiya, pero naging dependent din tayo sa export trade. Land ownership and share tenancy. Bagaman prinomote ng mga Amerikano ang land ownership, napunta pa rin sa ilang mamamayang landlord ang malalaking lupain. Dahil dito, maraming magsasaka ang naging share tenants. Nagtatrabaho sila sa lupa ng iba at hinahati ang kita sa may-ari ng lupa. Kaya kahit may reforma, nananatili pa rin ang hindi pantay sa pagmamay-ari ng lupa. Modernization of health and disease control. Sa panahon ng mga Amerikano, ang estado ng medisina ay nagbago ng tuluyan sapagkat na-introduce ang medical science, sanitation at vaccination. Sa panahon ito, natatag ang Bureau of Health at naipatayo rin ang laboratory para makabuo ng lunas sa iba't ibang sakit tulad ng cholera, malaria at smallpox. Ang dalawang halimbawa ng mga building o hospital na naipatayo ay ang Philippine General Hospital at Culion Leper Colony. Dahil dito, ang mortality rate sa Maynila ay bumaba mula 46.83% sa 23.18% na lamang. Sanitation, Education, and Infrastructure. Sa panahon ito, nireorganize ang sanitation system, tinuruan ng maayos na waste disposal at ng tamang hygiene practices ang mga Pilipino. Maliban dito, nag-launch din ng mga public health campaigns at disease prevention ang mga Amerikano. Na-introduce din ang quarantine at mga health inspection sa panahon ito. Nagpatayo rin sila ng mga nursing school para matutunan ng mga Pilipino ang makabagong panggagamot. Colonial and racial dimensions. Ang mga pagtingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino noon ay ang sanhi o pinagmumulan ng mga sakit dahil para sa kanila, tayo mga Pilipino ay simbolo ng pagiging unhygienic. Kaya ginamit nila ito bilang colonial control sapagkat kung makakabuo sila ng lunas sa mga sakit, masasabi nila na ang pananakop nila ay para lamang maprotektahan ang mga Pilipino. Legacy and transition. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Amerikano ay naniniwala na mga lahi ng Pilipino ay ang pinagmumulan ng sakit. Pero unti-unti ay nagiging scientific na sila at nalaman na ang sakit ay galing sa mga germs at bakterya. Unti-unti na rin na nate-take over ng mga Pilipino ang mga pamumuno sa mga hospital o tinatawag ring Filipinization. Pero ang mga ideology at method ay nakatatak sa mga Amerikano. Hanggang sa ngayon, ang mga uri ng panggagamot na itinuro sa atin ng mga Amerikano ay nagagamit pa rin natin. Nung dumating ang mga Amerikano, mas malaki ang impluwensya ng mga ito sa ating edukasyon kaysa mga Espanyol. Mas naging organized at malawak kumpara sa paraan ng pagtuturo ng mga Espanyol. Sinasabi sa American system na ang paraan ng pag-aaral ay dapat malawak at libre para sa lahat ng Pilipino regardless sa kasarian, edad, relihiyon o kung anumang estado sa buhay. Di tulad ng sistema ng Espanyol,
Ang Amerika ay inalis ang pagtuturo ng relihiyon sa publikong paaralan para maipakita ang pagkakaiba ng church at state sa edukasyon. Pinalitan din ang pangunahing lengguwahe sa pagtuturo at ito ay naging Ingles. Nagpadala ang Amerika ng mga Amerikanong guro o tinawag nilang Thomasites para turuan ng mga Pilipino ng Ingles pati na rin ang mga lokal na guro.